Kabanata 2211. Isa pang malakas na tao na hindi naniniwala sa kasamaan, damakit sa ibabaw ng lawa, tumapak sa espiritual na tungkod, at lumipad sa gitna ng lawa. Sa sandaling ito, ang espiritual na tungkod ng malakas na lalaking ito ay nagbuga ng itim na ambon, ang kanyang bilis ay napakabilis, at gusto niyang sumugod sa gitna ng lawa sa pinakamaikling posibleng panahon at dambong ang apoy sa kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, ang malakas na lalaki na ito ay mas malakas kaysa sa huling malakas na lalaki, at ang distansya upang makapasok ng malalim sa Purple Magma Lake ay medyo mas mahaba, ngunit sa kalagitnaan, biglang, isang malaking bula ang lumitaw mula sa ilalim ng Magma Lake, sumabog sa hangin. Binalot lang ng bula na ito ang malakas na lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, nabasag ang espiritong baras ng malakas na lalaki, at ang malakas na lalaki ay sumigaw at nahulog sa lawa ng magma na walang mga buto. Ang kapalaran ng dalawang planta ng kuryente ay nagpapangit sa mga planta ng kuryente sa baybayin. Palaging nasa panganib ang Purple Magma Lake. Masasabing mahirap makuha ang ganitong uri ng apoy. Gayunpaman, ang ganitong uri ng apoy ay nasa harapan namin. Sa harap ng pambihirang pagkakataong ito, gaano man ito kapanganib, walang pagkukulang ng mga taong desperado. Sumunod, ilang makapangyarihang tao ang gumamit ng iba't ibang paraan at pamamaraan upang lapitan ang gitna ng lawa at agawin ang apoy, ngunit walang pagbubukod, lahat sila ay nabigo, nahulog sa lawa ng magma, at direktang sinunog sa fly ash. Sa ganitong mga kalagayan, ang makapangyarihang mga taong ito ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos, nag-iisip ng mabuti ng isa-isa, naghahanap ng mga paraan upang makalapit sa Purple Fire Lotus. Kaya lang, pagkatapos ng halos isang araw na pananatili dito, ang mga powerhouse na ito ay wala pa ring maisip na magandang paraan na darating. Masyadong mapanganib ang Purple Magma Lake na ito. Nadama ng mga powerhouse na ito na umasa sila sa orihinal na larangan ng paglilinang na ito na imposibleng masira. Kung may tulong mula sa isang malakas na tao sa nascent soul realm, posibleng makapasok sa gitna ng lawa at makuha ang apoy. Nakakalungkot lang na ang mga malalakas sa nascent soul stage ay bihira sa buong Zion City, at hindi sila kwalipikadong mag-imbita ng ganoon kalakas na tumulong. Tingnan mo kung ano ito. Biglang nagsalita ang malakas na lalaki at tumingin sa gitna ng Magma Lake. Matapos marinig ang mga salita ng malakas na lalaki na ito, ang lahat ay tumingin sa gitna ng lawa ng magma, ngunit nakakita ng isang figure sa lawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi natatakot sa mataas na temperatura ng lawa ng magma, lumalangoy patungo sa gitna ng lawa ng magma, lumapit siya ang Purple Fire Lotus sa gitna ng lawa. Pagkatapos ang figurang ito ay tumalon mula sa lawa, tumalon sa isang dahon ng lotus, at lumakad patungo sa apoy sa gitna ng lawa. Ang figurang ito, na napapalibutan ng mga lilang apoy, ay parang Diyos ng apoy, at ang nakakatakot na Purple Lava Lake ay hindi nagdulot ng banta sa kanya. Kaagad, ang figurang ito ay tumapak sa Purple Fire Lotus, lumapit sa apoy, at inipon ang apoy sa kanyang mga kamay. Tumigil ka na. Itong malalakas na lalaki sa dalampasigan, nang makita ang eksenang ito, namula ang kanilang mga mata at sumigaw ng malakas. Ang apoy na ito ay itinuring ng mga makapangyarihang taong ito bilang kanilang sarili. Sa oras na ito, nang makitang may kumukuha ng apoy, lahat sila ay nagalit at nababalisa. This was their chance, paano sila maagaw ng iba? Tanggalin mo na. At ang figurang ito, pagkatapos makaipon ng apoy, ay tumalikod at lumipad patungo sa dalampasigan. Ang pagkakita sa figurang ito ay talagang nahulog sa bitag. Ang mga makapangyarihang tao sa baybayin ay puno ng layuning pagpatay. Kung sino man ang figurang ito, hindi sila magdadalawang isip na pugutan siya ng ulo at sakupin sa sandaling makarating sila sa lupa. Tinder. Di nagtagal, tumawid ang figurang ito sa lawa ng lava at lumitaw sa dalampasigan. Ang figurang ito ay nababalutan pa ng apoy sa mga oras na ito, ngunit nang siya ay tumuntong sa pampang, ang apoy sa kanyang katawan ay unti-unting nagtagpo, na nagpapakita ng kanyang tunay na mukha. Shenlei, bakit ikaw? Nang makita ang figurang ito na nagpapakita ng tunay na mukha, ang makapangyarihang mga taong ito sa dalampasigan, isa-isang nanlaki ang kanilang mga mata, at hindi nila maisip ang figurang ito, ngunit hindi nila akalain na tumalon talaga ang figurang ito sa lawa. Shenlei. Bakit hindi ako?
Sa oras na ito, ang mga sugat ni Chenlei ay ganap ng gumaling, at ang kanyang buong katawan ay puno ng banal na liwanag, naglalabas ng malupit na aura, napakarilag at marilag na mga mata na parang kuryente, na naglalabas ng nakakatakot na presyon. Napilitan si Chenlei ng karamihan at direktang tumalon sa Purple Lava Lake. Sa oras na iyon, talagang determinado siyang mamatay. Kahit mamatay siya, hindi niya mapahiya ang lahat. Gayunpaman, pagkatapos tumalon sa Purple Magma Lake, natuklasan ni Chenlei na hindi siya direktang nasunog ng Magma Lake, ngunit isang pilfire ang lumitaw sa kanyang katawan, at nagsimula siyang patuloy na nilamon ang enerhiya mula sa Magma Lake, naglilinang at pagpapanumbalik ng kanyang katawan. Bukod dito, nilamon ng apoy ng tableta ang enerhiyang kinuha niya, at ginawang biglang umabot sa ikalawang antas ng orihinal na kaharian ng tableta ang paglilinang ni Chenlei sa loob ng isang araw. Matapos matuklasan ni Chenlei na ang Purple Lava Lake ay hindi mapanganib para sa kanya, ganap niyang pinagsama-sama ang kanyang paglilinang, at pagkatapos ay lumabas siya, lumangoy sa gitna ng lawa, at nag-ipon ng apoy. Napakahalaga din ng ganitong uri ng apoy para kay Chenlei, kaya natural na hindi siya susuko. Pagkatapos kolektahin ang apoy, bumalik si Chenlei sa dalampasigan upang maghayganti sa mga taong ito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chenlei na siya ay labis na marahas, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Sa ganitong mga kalagayan, paanong hahayaan ni Chenlei ang mga taong ito na gustong pumatay sa kanya, kahit na pinabayaan siya ng kanyang kalaban, isang malaking bilang ng mga tao, ngunit naniniwala si Chenlei na kaya pa rin niyang walisin ang kalaban. Kaya, bumalik si Chenlei sa dalampasigan. Chenlei, hindi ka namatay, at nakuha mo ang uri ng apoy, ibigay mo ito. Isang malakas na lalaki ang nagtaas ng kamay kay Chenlei at malakas na sinabi. Kung gusto mo ng apoy, depende sa kakayahan mo. Sinabi ni Chenlei sa malamig na boses na may mga mata na parang kuryente, na dahan-daang nagwawali sa makapangyarihang mga lalaking ito. Kung ito ang kaso, pagkatapos ay matutupad ka. Isang malakas na lalaki ang sumigaw at direktang binaril si Chenlei, sinampal ng palad si Chenlei. Boom! Ang malakas na lalaking ito ay gumawa ng isang pambihirang galaw, tinamaan ng isang palad, nanginginig sa kawalan. Eye off mo ako. Hindi rin nagdalawang isip si Chenlei, lumabas para salubungin ang malakas na lalaking ito. Sa sandaling ito, ang kamao ni Chenlei ay napapalibutan ng mga lilang apoy, at ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, at siya ay direktang sumunog sa kawalan, nabasag ang palad ng malakas na lalaki, at tinamaan ang palad ng malakas na lalaki ng isang suntok. Boom! Isang magulong liwanag ng apoy ang agad na bumaril mula sa kamao ni Chenlei at binalot ang malakas na lalaki sa isang kisap mata, ang malakas na lalaki ay nasunog ng mga lilang apoy. Napakalupit na demonyo, hindi mo ito mapipigilan. Nang makita ang eksenang ito, ang iba pang makapangyarihang tao ay nanginig ng paisa-isa, at hindi inaasahan na magiging napakasama ni Chenlei. Everyone, go together, otherwise, hindi naman tayo kalaban niya. Sa oras na ito, malakas na sinabi ni Chui Feng, na hinihikayat ang lahat na gawin ito ng sama-sama. Sa sandaling ito, ang puso ni Chui Feng kay Chenlei ay masasabing puno ng takot. Hindi siya ang kalaban ni Chenlei noon. Ngayong lumalakas na ang lakas ni Chenlei, hindi na siya ang kalaban ni Chenlei, at siya na. Ganap na niyang nasaktan si Chenlei, at hinding-hindi siya pababayaan ni Chenlei sa makatuwid. Gusto ni Chui Feng na mabuhay, ang tanging paraan ay ang tanggalin mo si Chenlei. Sa kanyang sariling lakas, tiyak na hindi siya ang kalaban ni Chenlei, ngunit hindi naniniwala si Chu Yaifei na sa napakaraming tao na magkapit kamay dito, hindi matatalo si Chenlei ng mag-isa. Kabanata 2212. Maraming makapangyarihang tao, pagkatapos marinig ang sinabi ni Chu Yifeng, alam na kung hindi papatayin si Chenlei ngayon, lahat sila ay kailangang mamatay sa mga kamay ni Chenlei. Dati, itinuring nilang biktima si Chenlei, at hinding-hindi malulutas ang awayan na ito. Kasabay nito, ang iba't ibang mga powerhouse ay hindi nais na makipag-ayos ng mga puntos kay Chenlei. Nakita nilang lahat si Chenlei na nag-iipon ng apoy, at hinding-hindi nila ibibigay ang gayong mahalagang kayamanan. Sa anumang kaso, imposibleng makuha ni Chenlei. Patayin! Maraming powerhouse ang sumigaw, at halos sabay-sabay,
inatake nila si Chenlei at gustong patayin si Chenlei dito. Sa pagharap sa mga pag-atake ng 12-dosenang makapangyarihang lalaki, si Chenlei ay nagpakawala ng mahabang tawa, at muling lumitaw ang lilang apoy na nawala sa kanyang katawan. Para siyang Diyos ng apoy, at walang pag-aalinlangan niyang pinatay ang mga tao. Sa sandaling ito, ang mga suntok ni Chenlei ay parang kuryente, at bawat suntok ay naghahatid ng nakakatakot na lilang apoy, na sinusunog ang kalangitan at kumukulo ang dagat, na may kamangha-manghang kapangyarihan. Ang lilang apoy na ito ay agad na sinunog ang karamihan ng enerhiya na umatake sa kanya, at ang natitirang maliit na bahagi ay hindi nagdulot ng anumang banta kay Chenlei at hindi na kailangang maging mahirap. At ang kamao ni Chenlei ay napakabigat. At ang pinakamahalagang bagay ay nandoon pa rin ang lilang apoy, at ang temperatura ay napakataas. Sa kawalan, ang mahabang pilak na kutsilyo ay naging dragon, na humahampas kay Chenlei. Malas, hindi nag-atubili si Chenlei, at pinalo ang kanyang kamao. Sa gitna ng silver dragon na ito, ang umuusbong na purple na apoy ay agad na tinunaw ang silver dragon na ito sa isang pool ng silver liquid, isang malakas na spiritual ingot. Ganap na nawasak. Pagkatapos noon, muling pinagpag ni Chenlei ang kanyang kamao, at bumaril ang isang purple na haligi ng apoy at tumama sa malakas na lalaki. Sa isang kisap mata, ang malakas na lalaki ay nasunog hanggang sa abo, na walang mga buto. Si Chenlei ay nasa anyo ng kuryente, mga sasakyan sa gitna ng maraming makapangyarihang tao, tulad ng isang asterisk ng kamatayan, na umaani ng buhay ng mga makapangyarihang taong ito. Ang mga powerhouse na ito ay mahusay sa lakas, ngunit sa harap ni Chenlei sa sandaling ito, sila ay lubhang marupok, at hindi sila mga kaaway ni Chenlei. Sa sandaling ito, si Chenlei, tulad ng isang Diyos, tulad ng isang demonyo, ang paglilinang sa kanyang katawan ay tila hindi mauubos at walang katapusan, tulad ng isang tunay na Diyos ng demonyo, na pinapatay ang lahat ng may takot. Sa simula, ilang tao ang nang-ahas na salakayin si Chenlei, na gustong patayin si Chenlei sa tulong ng maraming tao. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, natuklasan ng mga powerhouse na ito na si Chenlei ay isang walang talo na halimaw. Katulad sila ng nasa papel sa harap ni Chenlei, not to mention, isa pa lang ang bilang. Sa panahon, imposibleng maging kalaban ni Chenlei. Sa ganitong mga kalagayan, ang malalakas na lalaki na nakaligtas ay natural na nasaraan ng loob at hindi ng ahas na makipagkompetensya kay Chenlei, at isa-isang lumipad palayo. Saan tatakas? Lumipad si Chenlei sa buong silid, nagpakita sa harap ng malakas na lalaki, at pinatay siya gamit ang kanyang kamao. Ang malakas na lalaking ito ay si Ma Teng ng Fuhu Mountain. Ang lalaking ito ang nagmungkahi na putulin ang mga paa ni Chenlei. Siya ay lubhang mapanganib. Laking gulat ni Ma Teng nang makita niyang pinatay siya ni Chenlei, dahil alam niyang hindi siya ang kalaban ni Chenlei. Kaya lang, masyadong mabilis ang takbo ni Chenlei, na parang dinadala ang momentum ng kulog, at hindi niya ito dapat iwasan. Pinitik ni Ma Teng ang kanyang pulso, at ang Fu Divine Sword ay lumabas ng buong lakas. Si Jiang Wang ay naging isang nagniningning na maliit na araw at mabangis na nakipaglaban kay Chenlei. Sa oras na ito, ginamit din ni Ma Teng ang kanyang buong lakas. Boom! Nagpasabog si Chenlei ng sword light na parang maliit na araw gamit ang isang kamao, at agad na binasag ang sword light at pinaputukan ito sa lahat ng direksyon. Sumunod, pinalo ni Chenlei ang spirit sword sa kamay ni Ma Teng ng isang suntok, at direktang binasag ang spirit sword ng unti-unti. Pagkatapos, hindi mabilang na mga lilang apoy ang bomb alot sa mga fragment na ito, at ang mga fragment na ito ay natunaw sa isang kisap mata, lusak ng tinunaw na bakal. Matapos wasakin ni Chenlei ang spirit sword sa kamay ni Ma Teng, naabutan niya si Ma Teng na tumatakbo palayo at tinamaan ng kamao ang likod nito. Pagkaraan ng ilang sandali, si Ma Teng ay nilamon ng lilang apoy, napunit, at pagkatapos ay tumalikod, sa ilang bahagi. Upang manigarilyo. Hindi man lang sumulyap si Chenlei kay Ma Teng. Patuloy siyang naghahanap ng isang tao at hinahabol siya. Ang taong ito ay isang disipulo ng Yin Demon Sect, at siya ay napakalupit din. Mabilis siyang naabutan ni Chenlei at pinatay siya ng suntok. Kaya lang, napakaraming Yuandan Realm powerhouses. Gaano man kabila si Chenlei, ang mga powerhouse na ito ay hiwalay na makakatakas,
hindi makakahabol si Chen Lei. Hindi inaasahan ni Chen Lei na pananatilihin ang lahat dito, ngunit hinding-hindi niya bibitawan ang ilang dahilan, tulad ng mateng sa Fuhu Mountain, ang powerhouse ng Yin Demon Sect, at there was Chu Yifeng. Sa sandaling ito, tumingin si Chen Lei kay Chu Yifeng, na tumakas patungo sa malayo, nang may panunuya, ngunit iniwan ang iba pang malalakas na lalaki at hinabol si Chu Yifeng. Hinimok ni Chu Yifeng ang lahat na magsanib puwersa para patayin si Chen Lei, ngunit nang makita niyang hindi kalaban ni Chen Lei ang koponan, agad siyang tumakas. Gayunpaman, inilista ni Chen Lei si Chu Yifeng bilang target ng tao. Gaano kadaling tumakas? Hinabol ni Chen Lei Hua ang kidlat, at ang tunog ng hangin at kulog sa kalangitan ay gumawa ng isang mahusay na tunog, umaalingaw-ngaw sa Zion Mountains. Lubhang namutla ang mukha ni Chu Yifeng nang marinig niya ang napakagandang tunog, at mabilis na tumakas ang lahat ng mga magsasaka. Sa sandaling ito, para na siyang takot na ibon, at pinagsisihan niya kung paano niya napukaw ang isang halimaw na tulad ni Chen Lei. Ginamit ni Chu Yifeng ang kanyang bilis sa sukdulan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa rin niya maalis si Chen Lei, sa halip ay papalapit na ang distansya. Si Chu Yifeng ay desperado. Sa gayong mga kalagayan, hinding-hindi siya makakatakas. Pagkatapos ng 12 ng paghinga, naabutan ni Chen Lei si Chu Yifeng at nagpaputok ng suntok. Nanginginig ang kulog at napuno ng apoy ang kalangitan. Ang napakalaking bundok sa kanyang harapan ay direktang natunaw sa suntok ni Chen Lei at naging magma lake, sobrang nakakatakot. Dinurog ni Chu Yifeng ang Yuandan sa kanyang katawan, at ang kapangyarihan ng Yuandan ay bumuhos ng walang pag-aalinlangan sa sandaling ito, naging isang lilang ulap, na nakaharap kay Chen Lei. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay, at direktang nilamon ng apoy sa langit si Zion. Pagkatapos, ang malakas na suntok ni Pemo ay maaaring tumama kay Chu Yifeng, at naramdaman na lamang ni Chu Yifeng na ang lahat ng buto ng kanyang katawan ay nayanig sa isang iglap, na sira. Sa isang malakas na boom, agad na sumabog si Chu Yifeng sa isang ulap ng ambon ng dugo. Humph! Matapos pugutan ng ulo si Chu Yifeng, huminga ng malalim si Chen Lei, at lumabas sa kanyang bibig ang mahabang lilang apoy, na tinutunaw ang burol sa harapan, at huminahon ang hangin. Sa oras na ito, tumingin si Chen Lei sa paligid, at sa kanyang pangunawa, wala nang malakas na aura. Malinaw, ang natitirang malakas ay lahat ay nakatakas ng walang bakas. Sa oras na ito, tinalikuran din ni Chen Lei ang ideya ng pagpugot ng ulo sa lahat, na masyadong hindi makatotohanan. Pagkatapos nito, bumalik si Chen Lei sa larangan ng digmaan at nagsimulang kolektahin ang mga samsam. Ang mga powerhouse na ito ay pawang mga powerhouse ng ikatlo at ikaapat na layer ng Yuandan Realm. Magkakaroon ng ilang magagandang bagay sa kanila. Ngayon ay mahirap at puti si Chen Lei. Ang mga malalakas na lalaki na nakatakas ay nagpakalat ng insidente sa Zion Mountains mula sa simula, at ang reputasyon ni Chen Lei ay agad na kumalat sa buong Zion City. Kabanata 2213. Ang mga sensasyon sa labas ay kumalat lahat ng bagay na ito sa buong lugar ng Zion City, walang nakakaalam ng pangalan ni Chen Lei. Sa 10 pangunahing sekta ng lungsod ng Zion, maraming matatanda ang nagalit at napatay sa kamanghamanghang paraan. Si Chen Lei ay nang ahas na patayin ang aking disipulo sa Zion Mountain, pumunta rito, naglabas ng utos ng pagpatay, at hinabol at pinatay ang asong ito ng buong lakas. Sa Zion Sect, ang elder na namamahala sa pakikipaglaban sa labas ng mundo ay direktang naglabas ng utos ng pagpatay na kunin ang ulo ni Chen Lei upang bantayan ang kamahalan ng Zion Sect. Ang pursuit order na ito ay hindi lamang inilabas sa mga disipulo ng Zion Sect, ngunit inilabas din sa publiko. Kahit sino ay maaaring kunin ang ulo ni Chen Lei at pumunta sa Zion Sect para makatanggap ng mga reward. Ang mga gantimpala ay mayaman at kaakit-akit, sapat na upang gumawa ng ilang makapangyarihang tao. Kumuha ng mga panganib at magtrabaho ng husto. Bukod sa Zion Sect, ang iba pang mga pangunahing sekta ay nagbigay din ng mga pabuya, nag-aalok ng mga gantimpala sa mundo, at pangangaso kay Chen Lei. Hanggat mahuli at mapatay si Chen Lei, buhay man o kamatayan, pahahalagahan siya ng ilang malalaking sekta. Ang mga gantimpala na ito, kabilang ang mga ehersisyo, table tasks, kayamanan, at maging ang mga kwalifikasyon para makapasok sa sekta,
ay napakayaman at kamangha-mangha. Sa sandaling ipahayag ang mga gantimpala na inisyo ng ilang malalaking sekta, agad itong umakit ng hindi mabilang na mga planta ng cultivation sa lugar ng Zion City. Ang ilan sa mga cultivation powerhouse na ito ay napakalakas, ngunit hindi sila kwalipikadong sumali sa ilang malalaking sekta, ngunit ngayon, may pagkakataon, ang makapangyarihang mga taong ito, lahat ay kumilos, at ginamit si Chen Lei bilang isang stepping stone para makapasok sa sekta, at nagsimulang hanapin ang mga yapak ni Chen Lei. Kasabay nito, may ilang makapangyarihang tao na itinuturing si Chen Lei bilang isang treasure house, hinahanap si Chen Lei, upang samantalahin ang pagkakataon ni Chen Lei. Ang katotohanan na si Chen Lei ay may apoy sa kanyang kamay ay iniulat din na ang ilang makapangyarihang tao ay hindi nag-aalok ng mga gantimpala sa mga pangunahing sekta, ngunit hinahanap ang bakas ni Chen Lei para sa apoy na ito. Nagkagulo ang labas ng mundo dahil kay Chen Lei. Paminsan-minsan, ilang makapangyarihang tao ang pumapasok sa Zion Mountains upang hanapin ang mga bakas ni Chen Lei. Sa oras na ito, si Chen Lei, pagkatapos mangolekta ng mga samsam, ay mabilis na umalis, nakahanap ng isang tahimik na lugar sa Zion Mountains, at muling isinara ang sarili. Sa pagkakataong ito sa pag-urong, nais ni Chen Lei na subukan ang isa sa kanyang sariling mga ideya, lalo na ang ideya ng tableta ng apoy. Sa kuweba, kumuha si Chen Lei ng Pale Fire Seed mula sa Purple Fire Lotus at isinabot ito sa harap niya. Sa sandaling naapula ang apoy ng tableta, agad na naramdaman ni Chen Lei ang apoy ng tableta sa orihinal na tableta, na nagdulot ng matinding pagnanais na lunukan ang Purple Flame Peel na ito. Sa katunayan, noong si Chen Lei ay nasa Purple Magma Lake, sa sandaling si Chen Lei ay nakakuha ng ganitong uri ng apoy, ang fire peel sa katawan ni Chen Lei ay nagpahayag ng ganoong pagnanasa. Gayunpaman, ang oras ay hindi pinahihintulutan sa oras na iyon, kaya si Chen Lei na lang kinuha ito, ang binhi ng apoy ay naani na, ngunit ang tableta ng apoy sa katawan ay hindi nilamon. Ngunit ngayong may oras si Chen Lei, natural na kailangan niyang pag-aralan itong mabuti. Ang apoy ng tableta sa katawan ni Chen Lei ay pinadalisay mula sa apoy na nakuha mula sa Tianjun Beppo Divine Furnace. Hindi alam ni Chen Lei ang antas ng apoy na ito, ngunit dapat itong maging pambihira upang matipon ni Tianjun. Ngayon, nagawang pahalagahan ni Chen Lei ang mga hindi pangkaraniwang katangian ng ganitong uri ng apoy. Kung wala ang proteksyon sa sunog ng ganitong uri ng tableta sa apoy, kapag tumalon si Chen Lei sa Purple Magma Lake, tiyak na mahuhuli siya sa unang pagbaril. Nasusunog, ang lakas ng apoy sa Purple Magma Lake ay walang kapares, kahit na sa pisikal na lakas ng katawan ni Chen Lei, hindi niya talaga kayang labanan, ngunit sa pale fire ng cultivation sa katawan, iba ito. Ang Purple Magma Lake ay hindi lamang hindi nakakapinsala, ngunit nilamon ng apoy ng tableta sa kanyang katawan, na naging purong enerhiya, na naging dahilan upang muling masira ni Chen Lei ang unang layer. Sa kasalukuyan, ang ganitong uri ng apoy ang asensya ng Purple Magma Lake. Kung malalamon, hindi ko alam kung anong mga pagbabago ang mangyayari sa tableta ng apoy. Hindi naramdaman ni Chen Lei ang panganib. Direkta niyang dinurog ang apoy ng tableta sa kanyang katawan, lumitaw sa kanyang palad, binalot ang apoy na nakasabit sa hangin, at nilamon ito. Ramdam ito ni Chen Lei. Matapos lamunin ang lilang apoy na ito, ang apoy ng tableta sa kanyang katawan ay naging dalisay at mas malalim, at ang dami ay direktang damable. Bukod dito, nararamdaman ito ni Chen Lei. Ang kapangyarihan ng apoy ng tableta ay tumaas din ng husto, at sa ilalim ng presyon ng apoy ng tableta, ang orihinal na tableta sa kanyang katawan ay lumiit muli, naging mas dalisay at lumapot. Sa katunayan, isang bakas ng apoy ng tableta ang lumalangoy sa paligid ng mga meridian ng katawan sa loob ng isang linggo, na nagpapataas ng lakas ng mga meridian ng katawan at ng pangangatawan ng katawan. Ang paglunok pa lang ng lilang apoy na ito, may ilang mga benepisyo na makikita, na nagpapahintulot sa lakas ni Chen Lei na tumaas muli. Pagkalipas ng ilang araw, ganap na nilamon ng apoy na tableta sa katawan ni Chen Lei ang lilang apoy. Sa mga ilang araw na ito, halos naranasan ni Chen Lei ang muling pagkakatawang tao. Ang kanyang katawan ay malinaw, tulad ng amethyst, at ang kanyang figure ay naging mas perpekto at maayos, mahabang paglilinang na may malaking kapangyarihan sa bawat galaw. Tumango si Chen Lei bilang kasiyahan.
Matapos lumunin ang apoy sa pagkakataong ito, marami siyang natamo. Pagkatapos ay direktang umalis si Chen Lei sa customs, lumitaw sa Zion Mountain, at nagsimulang mag-isip kung ano ang susunod na gagawin. Ngayon, ang cultivation ni Chen Lei ay umabot na sa ikalawang antas ng Yuandan Realm, ngunit ang kanyang combat power ay napakataas, at kaya niyang patayin ang ikapitong layer ng Yuandan Realm. Ngayon, matapos lumunin ang apoy at itaas ito muli, naramdaman ni Chen Lei na kayang-kayang labanan niya ang powerhouse ng ikawalong layer ng Yuandan Realm. Gayunpaman, ito ay tumutukoy sa mga ordinaryong 8th level powerhouses sa Yuandan Realm, hindi kasama ang mga henyo, at maging ang 8th level powerhouses na hindi kasama ang refining at tinder. Kaya, nararamdaman pa rin ni Chen Lei na marami pa ring pagkukulang. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi pa kumpleto ang kanyang martial arts cultivation at chi refining techniques. Ang chi refining technique na nakuha niya mula sa auction ay maaari lamang linangin hanggang sa ikalimang layer ng Yuandan Realm, at ang iba ay mawawala. Ang lightning palm na kanyang ginagawa ngayon ay maaaring patuloy na isagawa, ngunit ang Tiger Sword Art ay 5 layers lang din, mas mababa sa 4 na layer ng cultivation training method sa likod niya. Malaki ang kahalagahan ni Chen Lei sa Fuhu Divine Sword Technique. Ang sword technique na ito ay maaaring hindi kasing simple ng middle grade sword technique. Ang hinalinhan ng Mount Fuhu na lumikha ng sword technique noon ay talagang isang bihirang henyo. Ang pagkuha ng sumusunod na 4-layered sword art cultivation method, para sa kanya, tiyak na malaking pakinabang ito. Nagdesisyon si Chen Lei pagkatapos mag-isip ng mahabang panahon. Kamakailan lamang, sa panahong ito, kailangan niyang humanap ng paraan para makuha ang Fuhu Mountain Excalibur Sword Art. Kasabay nito, kailangan din niyang maghanap ng paraan para makapagsanay ng chi na nababagay sa kanya. Gayunpaman, kung ito ay angkop para sa pagsasanay sa Chi o Fuhu Divine Sword Art, hindi madaling makuha ito, nangangailangan ito ng swerte at pagkakataon. Kung tutuusin, mas madaling magkaroon ng layunin. Sabi ni Chen Lei sa sarili, at pagkatapos ay nagmamadaling lumabas ng Zion Mountain. Sa panahong ito, susugod siya sa Zion City. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maaari siyang tumayo sa Zion City, at sa Zion City lamang, kumuha ng pagkakataong makahanap ng angkop na paraan ng paghinga. Siyempre, kung ikaw ay nasa imperial na kabisera ng Dachu Dynasty, mayroong higit pang mga pagkakataon, ngunit sa kasalukuyang lakas ni Chen Lei, ang pagpasok sa imperial na kabisera ng Dachu Dynasty ay karaniwang katumbas ng isang maliit na hipon na pumasok sa paaralan ng mga isda. Sa pagitan nila, ito ay ganap na nawasak, at ngayon, walang lugar kung saan siya makakalusot. Kabanata 2214. Pagkatapos gumawa ng desisyon, si Chen Lei ay nagmamadaling lumabas ng Zion Mountain, na gustong pumunta sa Zion City. Tumigil ka na. Makalipas ang ilang araw, nang papaalis na si Chen Lei sa Zion Mountain Range, maraming tao ang hamarang sa kanya. Sino ka at ano ang gusto mong gawin? Tiningnan ni Chen Lei ang malalakas na lalaking ito na may layuning pumatay at mahinahong nagtanong. Sa oras na ito, ang malakas na lalaki na pumihil kay Chen Lei ay ngumisi at nagsabi, Chen Lei, hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Ngayon sinaktan mo ang 10 pangunahing sekta, at ang 10 pangunahing sekta ay naglabas ng utos ng pagpatay, para habulin ka, kung interesado ka, ibigay mo ang apoy, pagkatapos ay hindi ka namin titingnan, paano ito? Panipik. Nako, killing order, wala talaga akong alam dito. Pakinggan na lang natin. Walang gulat na sabi ni Chen Lei matapos itong marinig. Dahil hindi mo pa rin alam, ayos lang nakausapin ka namin. Ang mga makapangyarihang taong ito ay napigilan si Chen Lei, at hindi sila nagmamadaling gumawa ng anuman, at bibigyan nila si Chen Lei ng mga regalo ng detalyado. Ang 10 dakilang sekta na ito ay tunay na mapagbigay. Matapos marinig ito ni Chen Lei, kailangan niyang magulat na ang 10 dakilang sekta ay talagang gumugol ng labis na pagsisikap upang patayin siya. Tila kailangan siyang patayin ng 10 dakilang sekta na ito. Sa katunayan, napakalupit na nasaktan ni Chen Lei ang 10 sekta na ito sa lugar kung saan matatagpuan ang Zion City, talagang walang cultivator na nang ahas na sakta ng 10 sekta. Upang mapanatili ang kamahalan ng sektang ito,
hinding-hindi hahayaang mabuhay ng 10 sekta na ito si Chen Lei. Chen Lei, alam mo na kung ano ang kailangan mong malaman, ikaw ba ang nagkukusa na isuko ang apoy, o gusto mong labanan ang ating mga kapatid hanggang sa wakas? Tumingin ang malakas na lalaki kay Chen Lei at malamig na sinabi. Para sa kapakanan ng pagsasabi mo sa akin ng mga bagay na ito, ililigtas ko ang iyong buhay ngayon at aalis dito. Huwag kang magpapakita sa harapan ko sa hinaharap. Tumingin si Chen Lei sa mga makapangyarihang lalaki na ito, na nabulag sa kanilang mga interes. Nag-iwan siya ng paraan para sa mga taong ito, depende kung pamilyar sa kanila ang mga taong ito. Haha, Chen Lei, baliw ka talaga. Huwag mong isipin na kung papatayin mo ang napakaraming tao sa Purple Lava Lake, walang maglalakas loob na saktan ka. Alam mo, hindi madaling masaktan ang ating mga kapatid. Panipi. Ang malakas na lalaking pinamumunuan niya ay ngumisi at hindi pa handang umalis. Nangunguna sa malakas na taong ito, ang cultivation ay nasa ika-7 antas ng Yuandan Realm, at ang mga tao sa likod niya ay malakas lahat sa ika-5 at ika-6 na layer ng Yuandan Realm. Minsan niyang inimbestigahan ang katalinuhan ni Chen Lei ng detalyado at alam niya na ang lakas ni Chen Lei ay talagang nakakatakot. Ngunit ang kanilang mga kapatid, sa kanilang tunay na lakas sa pakikipaglaban, ay tiyak na mapapanalo si Chen Lei. Para sa pagkilos na ito, ilang beses siyang nag-imbita. Mabuting kasama, kung ikaw ay ganap na handa, paanong ang mga salita ni Chen Lei ay uurong? Talaga, mukhang determinado ka at gusto mong maging tama sa akin. Tiningnan ni Chen Lei ang malalakas na lalaking ito at mahinang sinabi, na may pahiwatig ng layuning pumatay. Hindi kailangang magpakita ng awa si Chen Lei sa mga taong papatay sa kanya para sa kayamanan. Dahil ang mga taong ito ay naghahanap ng kamatayan, hindi iniisip ni Chen Lei na ipadala ang mga taong ito sa kalsada. Chen Lei, mukhang hindi mo ibibigay ang apoy, kaya huwag mo kaming sisihin sa pagiging magalang. Panipi. Agad ding nagalit ang malalakas na lalaki na pinamumunuan ni Chen Lei nang marinig nila ang sinabi ni Chen Lei. Sa orihinal, kahit na isuko ni Chen Lei ang apoy, hindi niya pababayaan si Chen Lei. Ngayon, ayaw man lang iabot ni Chen Lei ang apoy, mas naiinip pa, winigiwi niya ang kanyang kamay at direktang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na gawin ito. Ang mga powerhouse na ito, sa kabuuan ay 5 tao, bawat isa ay nagpapalabas ng malupit na aura. Ang unang nilinang ay nasa ika-7 palapag ng Yuandan Realm. Bagamat walang nagpapadalisay na apoy, bilang paglilinang ng dissolution, magagawa mo kapag umabot na sa ganoong kaharian ang paglilinang, tiyak na marami ang sariling pakikipagsapalaran. Gayun din, upang makamit ang mga tagumpay ngayon, lahat ng uri ng talino at pagmamataas ay kailangan din. Dahil alam niyang may apoy si Chen Lei sa kanyang katawan, natural na tumanggi siyang sumuko. Boom! Ang malakas na lalaki na ito ay gumawa ng unang putok, at kasabay nito, ang iba pang 4 ay sabay na bumaril, na ikinamatay ni Chen Lei. Ang 5 malalakas na lalaki ay nagbigay ng malaking kahalagahan kay Chen Lei, at sila ay espesyal na sumangguni sa malalakas na lalaki na nakatakas mula kay Chen Lei, upang maunawaan ang sitwasyon ni Chen Lei at ang katakutan ni Chen Lei. Kaya naman, sa sandaling kumilos sila, lahat sila ay lumabas. Ang 5 tao ay nagsanib puwersa upang magdulot ng matinding pinsala kay Chen Lei sa unang lugar, at napatay pa si Chen Lei. Paulit-ulit nilang tinansya ang lakas ng pakikipaglaban ni Chen Lei. Magkasama, silang 5 ay dapat na maibaba si Chen Lei. 5 malalakas na lalaki ang bumaril ng sabay-sabay, 5 aura ang lumitaw sa kawalan, at sabay-sabay na idiniin nila ang ulo ni Chen Lei, napakabangis. Sa ilalim ng presyon ng 5 aura na ito, ilang bundok sa ibaba ay agad na nag-crack, gumuho, gamulong ang malalaking bato, tapos na. Natural na naramdaman ni Chen Lei ang kapangyarihan ng 5 powerhouse na nagsanib puwersa. Sa mahabang sipol, nang hindi umiiwas, diretsyo niyang pinisil ang Heaven Shaking Seal Art at sumabog patungo sa 5 aura. Sa isang malakas na tunog ng boom, ang malakas na lakas ng 5 miyembro ng koponan ay direktang binasag ni Chen Lei. Ang 5 aura ay nabasag at naging ulan sa kalangitan, lumilipad sa lahat ng direksyon. Boom! 5 figure ang lumipad palabas, umubo ng dugo sa hangin, at direktang tumama sa malayong pader ng bundok, na sinira ang pader ng bundok. Rumble!
Maraming malalaking bato ang gamulong pababa, binaon ang 5 figure. Boom! Ang malaking bato ay pumailanglang sa langit. 5 figure ang nagmamadaling lumabas sa malaking bato, nakabitin sa hangin, at tumingin kay Chenlei, na nagpapakita ng pagtataka. Hindi inaasahan ng 5 na ang combat power na ipinakita ni Chenlei sa oras na ito ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa sa alam nila. Hindi naman silang 5 ang kalaban ng one move ni Chenlei. Malabo, ang 5 malalakas na lalaking ito ay pawang mga espiritu ng tao, dahil alam nilang hindi sila kalaban ni Chenlei, agad silang tumakas. Gusto kong tumakas, huli na. Tumingin si Chenlei sa 5 taong ito. Simula nang magsimula sila, hindi na niya binitawan ang katotohanan ng 5 taong ito. Parang kuryente ang bilis ni Chenlei, at sunod-sunod na 5 suntok ang pinasabog niya, na ikinamatay ng 5 malalakas na lalaki. Sumabog ang 5 suntok ni Chenlei, at pagkaraan ng ilang sandali, 5 kulay ube at pulang sinag ng liwanag ang bumaril, napunit ang kawalan, at umatake sa 5 malalakas na lalaki. Ang 5 haligi ng liwanag na ito, na nagpapalit sa pagitan ng kulog at apoy, ay naglalaman ng kapangyarihan ng kulog at apoy na tableta sa katawan ni Chenlei, at sila ay napakalakas. 5 sinag ng liwanag ang tumagos sa kawalan at tumama sa likod ng 5 malalakas na lalaki. Boom! 5 haligi ng liwanag ang tumama sa likod ng 5 malalakas na lalaking ito nang walang magawa. Sa 5 malalakas na lalaki, 4 sa kanila ang sumabog sa isang iglap, napunit, at namatay ng marahas. Tanging ang pinuno ng ika-7 antas na strongman ng Yuandan Realm, nang dumating ang purple red light sa kanyang katawan, nagsakripisyo siya ng body protection spirit bar upang harangan ang suntok ni Chenlei. Ang isang iyon lamang ay nabasag sa unang pagkakataon. Ang malakas na lalaking ito sa ika-7 antas ng Yuandan Realm ay biglang lumipad palabas ng espiritu, tulad ng isang takot na kuneho, mabilis na tumakas patungo sa malayo. Si Chenlei noon ay sinisira ang katawan, sumasabog gamit ang electric light sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang buong tao ay nasa kawalan, nagiging isang afterimage. Ang kanyang bilis ay kamangha-mangha, at naabutan niya ang malakas na lalaki na ito pagkatapos ng ilang paghinga. Matapos mahabol ang malakas na lalaking ito, si Tianlei Sword Titus ay malakas na bumagsak at hinampas ang malakas na lalaking ito. Kabanata 2215. Ang Tianlei Sword Fetus ay bumunot ng libu-libong sword beam at tumawid sa leeg ng malakas na lalaki. Biglang gamulong ang ulo ng malakas na lalaki, nanlaki ang mga mata, at hindi niya magawang tumangala. Hanggang sa mamatay, ang malakas na lalaking ito ay hindi naniniwala na si Chenlei ay magiging napakasama. Pinugutan ni Chenlei ang ilang tao, tinipon ang mga samsam, at muling naglakad palabas ng Zion Mountains. Sa Zion Mountains, nakilala ni Chenlei ang maraming malalakas na lalaki na dumating upang habulin siya ng sunod-sunod. Ang mga malalakas na taong ito ay medyo malakas, ngunit kumpara kay Chenlei, mayroon pa ring malaking agwat. Hindi lang niya kayang pugutan si Chenlei, ngunit si Chenlei ay pinugutan. Sa nakalipas na ilang araw, ilang mga cultivator na may napakataas na reputasyon sa Zion City ang lahat ay naging mga kamay ni Chenlei, kaya napakataas ng katanyagan ni Chenlei, at talagang ikinagulat nito ang maraming makapangyarihang tao. Sa kasalukuyan, si Chenlei ay kilala bilang isang kidlat na demonyo, at ang kanyang reputasyon ay kumalat sa malayo at malawak. Ang karaniwang powerhouse ay hindi na nang ahas na hamunin muli si Chenlei. Thunder Demon, anong reputasyon? Gayunpaman, ang reputasyon ni Chenlei ay umiikot lamang sa cultivation, ang pinakamalakas sa nangungunang 10 sekta, ngunit binaliwala lang niya ito. Kaya lang, ang naunang utos ng pagpatay ay walang interes sa mga tunay na Panginoon ng nangungunang 10 sekta. Sa makatuwid, ang pinakamalakas sa nangungunang 10 sekta ay walang nagawa, dahil hindi ito katumbas ng halaga. Ngunit ngayon, palaki ng palaki ang reputasyon ni Chenlei, at kumalat na ito sa nangungunang 10 sekta. Ang mga utos ng pagpatay na inilabas ng 10 sekta ay naging biro, na ginagawang mapurol ang nangungunang 10 sekta, at sa wakas ay nagpasya na gamitin ang tunay na lakas ni Chenlei para patayin si Chenlei. Sa wakas medyo kalmado na. Sa oras na ito, nakaalis na si Chenlei sa Zion Mountain Range, handang sumugod sa Zion City. Well,
Saan humahantong ang Yunhai County? Nang si Chen Lei ay tumawid sa kawalan at nagmamadaling patungo sa Zion City, bigla niyang natuklasan na sa direksyon ng Yunhai County, ang apoy ay sumisikat, at ang malaking pagbabago-bago ng hininga ay kumalat. Isang malaking spiritual energy light mask ang bumalot sa buong Yunhai County. Sino ang matapang na umatake sa Yunhai County? Tumangala si Chen Lei at nakita niya na ang Yunhai County ay sapilitang inaatake ng isang pangkat ng mga tropa. Ang mga depensa ng Yunhai County ay naghihigpit sa magaan na kurtina, na gumuguho at maaaring masira anumang oras. Nang makita ang eksenang ito, tumalikod si Chen Lei at nagmamadaling pumunta sa Yunhai County. Sa Yunhai County, maganda ang pakikitungo ni Yuan Hong sa kanya, at nakipagkaibigan sa kanya ang may-ari ng Yunhai County. Kasabay nito, hindi alam ni Qin Yao nakaalis ka na ba sa Yunhai County. May ganoong pag-aalala sa Yunhai County. Siyempre, imposibleng tumayo lang si Chen Lei at umalis. Habang nasa daan, mas napakunot ang noo ni Chen Lei, dahil nakita niya ang maraming nayon sa kalsada, lahat ay nawasak, may mga bangkay kung saan-saan, walang mga manok at aso na natitira, napakadugo. Aling puwersa ang nang-ahas na kumilos ng ganito? Isang tanong ang lumitaw sa puso ni Chen Lei, na pumapatay sa mga nayon at nagwasak ng mga lungsod. Sa ilalim ng pamumuno ng dakilang dinastiyang Chu, ang ganoong bagay ay hindi maaaring mangyari, ngunit ngayon, nangyari ito sa harap niya. Binilisan ni Chen Lei at sumugod patungo sa Yunhai County, dahil kapag nalabag ang Yunhai County, malamang napatayin ang buong lungsod ng county. Sa panahon ngayon, hindi lang Yunhai County, kundi sa Dachu Dynasty, iba't ibang lungsod, prefecture, at county, hindi ko alam kung saan, lumilitaw ang mga ganyang nakakabaliw na puwersa, patuloy na umaatake sa mga tao sa Dachu Dynasty villages, maliliit na bayan, at maging ang malalaking lungsod sa ilang lugar ay nabihag, at ang buong dinastiyang Dachu ay nahulog sa kaguluhan sa loob ng isang araw. Sa Imperial Court ng Dachu Dynasty, si Emperor Dachu ay isang makapangyarihang tao sa Yuanying stage Dzogchen. Sa oras na ito, siya ay tumingin pangit kapag nakita niya ang mga alaala na paparating na parang snowflakes. Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ang nangyari at kung bakit napakaraming lungsod ang nasira sa isang araw? Saan nanggaling ang kapangyarihang ito? Emperor, pakitahimik ang iyong galit. Nagpadala si Wei Chen ng mga tao upang imbestigahan ang bagay na ito. Sigurado akong mahahanap ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Sinabi ng punong ministro ng dinastiyang Dachu sa emperador ng Dachu. Pinaikling panahon. Ang pinakamaikling oras ay ilang araw. Gusto kong imbestigahan mo ng malinaw ang bagay na ito sa loob ng 3 araw at umalis ka. Sabi ni Emperor Dachu sa punong ministro na may kalmadong mukha. Shen Zhanzi, hindi na naglakas loob si punong ministro Dachu na magsabi pa, na pinagpawisan sa kanyang noo, direktang kinuha ang utos at umatras, at pagkatapos ay agad na nag-ayos ng deployment upang siyasatin ang mga ugat ng digmaan. Sa oras na ito, lumitaw ang isang grupo ng mga misteryosong tao sa 10 pangunahing sekta ng Zion City, at inatake nila ang 10 pangunahing sekta. Ang mga mahiwagang taong ito ay hindi lamang mananakop sa Yunhai County, ngunit sasalakayin din ang 10 sekta. Ang lahat ng mga pangunahing sekta ay inalis, at ang sulat kamay ay napakalaki na nakakagulat. Sa oras na ito, hindi alam ni Chen Lei na ang mahiwagang puwersang ito ay lumitaw sa iba't ibang lugar sa buong Dachu Dynasty. Siya ngayon ay sumugod sa Yunhai County. Bago ang Yunhai County, hindi mabilang na makapangyarihang mga tao ang nagbasag ng mga piraso ng espiritual na inggit, inatake ang Yunhai County. Naramdaman ni Chen Lei ang pamilyar na hininga ng makapangyarihang mga taong ito. Palagi niyang nararamdaman na ang hininga ng makapangyarihang mga taong ito na sumalakay sa Yunhai County ay nakita sa kung saan, ngunit sa ilang sandali, hindi niya ito maalala. Biglang kumislap ang liwanag ni Chen Lei, at naalala niya kung saan niya nakita ang pamilyar na aura na ito. Ang mga taong ito ay halos kapareho ng ugali ng mga nasa mababang kaharian na nagsasanay ng Thalho technique. Sa wakas ay naalala ni Chen Lei kung bakit parang pamilyar siya. Ang mga sundalong ito ay naglalaman ng bakas ng masamang espiritu sa kanilang mga katawan.
Sa sandaling ito, maraming makapangyarihang eksperto ang nagbigay kay Chen Lei ng napakalinaw na pakiramdam na ito nga ay hininga ni Thalho. Alam ni Chen Lei na ang idolo ng masamang Diyos sa mababang kaharian ay ipinasa mula sa gitnang kaharian, ngunit hindi niya inaasahan na may ugnay siya sa masamang Diyos ng napakaaga. Natitiyak ni Chen Lei na ang mga taga-nayon sa mga nayong dumadaan ay pinatay ng mga tropang ito. Dapat nating protektahan ang Yunhai County. Tumingin si Chen Lei sa mga sundalo at powerhouse na patuloy na umaatake sa Yunhai County at naglabas ng demonyong aura. Alam niya na kung malalabag ang Yunhai County, tiyak na ang lungsod ang katapusan. Hindi ito makakaligtas, at ayaw ni Chen Lei na makita ang ganoong uri ng pagtatapos. Si Chen Lei ay lumitaw malapit sa Yunhai County, at hindi nagtagal ay natuklasan ang kinubkob na hukbo. Lumingon ang ilang malalakas na lalaki at pinatay si Chen Lei. Tiningnan ni Chen Lei ang mga powerhouse na ito, lahat sila ay mga powerhouse sa ika-9 na antas ng kaharian ng Lingyuan, ngunit isa-isa silang mamamatay tao, at sila ay lubhang mabangis at malupit. Sa harap ng makapangyarihang mga taong ito, walang awa din si Chen Lei, dahil alam niyang ang mga taong ito ay pinangungunahan ng masasamang espiritu, at hindi na sila matatawag na tao, nagkatawang tao para lang malaman kung paano pumatay ng mga halimaw. Binati ni Chen Lei ang mga taong ito, iwinagayway ang Tianlei Sword, nagpaputok ng 1,000 zang sword light, tumawid sa malalakas na lalaking ito, at pinutol sila. Madaling pinugutan ng ulo ni Chen Lei ang ilang malalakas na lalaki, at nabigla ang mga commander ng mga tropang ito. Pagkatapos ng kakaibang alulong, ilang malalakas na lalaki ang lumipad mula sa hukbo, na inilabas ang hininga ng isang malakas na tao sa Yuan Dan Realm, at pinatay sila ng mabangis patungo kay Chen Lei. Ramdam ni Chen Lei na ang hininga ng commander na ito ay tumaas ng 3 hanggang 5 beses sa isang iglap, at may kakaibang pulang ilaw sa kanyang mga mata, halatang gumagamit ng ilang uri ng lihim na pamamaraan. Si Chen Lei ay hindi nang ahas na maging pabaya. Halos lahat ng mga tagasunod ng Thalho na ito ay mga panatiko, at wala silang pakialam sa kanilang sariling buhay o kamatayan, at syempre, wala silang pakialam sa buhay at kamatayan ng iba. Ang mga alagad ng sekta ng Thalho ay masasabing isang grupo ng mga baliw kung sila ay pabaya, malamang na mabaligtad sila sa kanal. Kahit na sa oras na ito, si Chen Lei ay mayroon pa ring malaking kalamangan sa pinuno ng sekta ng Thalho na ito, at hindi siya nang ahas na maging pabaya. Lumabas siya ng todo at ibinato ang kanyang espada sa pinuno. Nagmamadaling lumabas si Swordman mula sa Tianlei Sword Tire, makapangyarihan, at kasabay nito ay naglabas ng matinding pamimilit, na naging dahilan upang bahagyang umatras ang momentum ng pinuno, at tumigil sandali. Ang sandaling ito ng pagpos ang nakagambala sa nangingibabaw na momentum, at nagkaroon ng kaunting depekto. Para naman kay Chen Lei, sa pag-unawa sa kakulangang ito, binuksan ni Janmang ang kurtina ng liwanag mula sa namumunong bodyguard, at pinutol ito. Boom! Nang pinugutan ng ulo ang commander na ito, naganap ang isang nakakasira ng lupa na pagsabog. Agad niyang pinasabog ang sarili. Ang napakalaking shockwave ay direktang tinaboy si Chen Leizhen at tumama sa isang malayong burol. Kuya! Tinamaan ni Chen Lei ang burol na ito, inalog-alog ito, at sa wakas ay tumigil. Matapos huminto si Chen Lei, nakaramdam siya ng matinding sakit sa buong katawan, ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya nasugatan. Matagal nang handa si Chen Lei para sa commander na ito. Kaya naman, nang pasabugan niya ang sarili, mabilis siyang umatras at iniwasan ang halos lahat ng puwersa. Kung hindi, sa pagkakataong ito ay pinasabog niya ang kanyang sarili at matitiis niya ito. Matapos pasabugan ng commander ang sarili, ang hukbo sa ibaba ay nawalan ng commander at nagkagulo. Sa oras na ito, ang Panginoon ng County ng Yunhai County, nang makita ang pagkakataon, iwinagayway ang kanyang kamay, direktang binuksan ang gate ng Yunhai County, at pinamunuan ang mga tropa palabas. Kasabay nito, maraming iba pang malalaking pamilya at iba't ibang gang sa Yunhai County ang nagpadala rin ng malalakas na lalaki para lumaban sa hukbo at naglunsad ng counterattack laban sa hukbo ng mga masasamang Diyos na ito. Sa mga araw na ito, alam ng may-ari ng Yunhai County kung ano ang ginawa ng hukbong ito, at saan man ito magpunta, ang mga manok at aso ay hindi mananatili. Sa makatuwid, ang may-ari ng Yunhai County ay gumawa ng isang mahusay na trabaho matapos ang lungsod ay nasira ngayon,
at desperadong handa para sa hukbong ito. Hindi ko inaasahan na biglang sumulpot si Chen Lei, pinugutan ng malakas at pinuno ng hukbong ito, upang ang hukbong ito ay walang pinuno at isang plato ng nakakalat na buhangin. Ito na ang tamang panahon para sirain ito. Sinamantala ni Lord Yunhai ang pagkakataong ito sa isang iglap. Matapos ang pagsabog ng hukbo, nakipaglaban sila sa hukbo ng Thalho. Bigla, ang lugar na ito ay sumigaw para sa kamatayan at naging isang malupit na larangan ng digmaan. Tiningnan ni Chen Lei ang sitwasyon ng labanan sa ibaba at nakita niya na ang hukbo ng Yunhai County ay may ganap na kalamangan. Ang dahilan kung bakit hindi na isara ang Yunhai County noon ay dahil sa kakulangan ng mga master sa Yuandan Realm at sa lakas ng pakikipaglaban ng hukbo sa ibaba, higit na mas malakas kaysa sa mga tagasunod na ito ng Thalho. Sa katunayan, ang pinagmulan ng mga kultong ito ng Thalho ay komplikado. Sila ay ilang mga ordinaryong magsasaka na hindi alam kung paano kontrolin ang Thalho. Hindi sila matalino, ngunit kinokontrol ng Thalho sa ilang paraan, kaya ang mga makapangyarihang taong ito ay nawala ng gana at naging mga puppet at halimaw na alam lamang kung paano gumawa ng mga bagay mula sa command line. Ito ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa Thalho. Lumipas ang kaunting oras, at isa-isang pinugutan ng ulo ang mga kulto ng Thalho, at nakontrol ang sitwasyon. Mr. Chen, salamat sa tulong mo. Kung wala ang iyong tulong, kami sa Yunhai County ay maaaring nasa panganib. Sa oras na ito, ang Panginoon ng County ng Yunhai ay pumunta kay Chen Lei at sumaludo kay Chen Lei. Sa labanang ito, kung hindi pinugutan ni Chen Lei ang ilang mga master ng Yuandan Realm, walang paraan para sa buong Yunhai County na makatakas sa sakuna na ito. Huwag mong pag-usapan ito ang dapat kong gawin, Yunhai County Lord. Alam mo ba ang pinagmula ng grupong ito ng mga tao? Tanong ni Chen Lei sa Yunhai County Lord. Umiling ang Panginoon ng Yunhai County at nagsabi, hindi ko alam, parang biglang lumitaw ang hukbong ito. Hindi ko alam ang pinanggalingan ng hukbong ito, at wala pa akong natatanggap na balita noon. Panipik. Mga miyembro sila ng Thalho. Sinabi ni Chen Lei sa pinuno ng Yunhai County ang kanyang nalalaman. Ano, mga taong Thalho? Matapos marinig ito, ang pinuno ng Yunhai County ay medyo nalito. At ang pinuno ng Yunhai County ay natural na alam ang katakutan ng Thalho. Oo, maaari ka ring magpadala ng isang tao upang siyasatin ang balita ngayon, at tingnan ang mga masasamang Diyos na ito, saan sila nanggaling. Sabi ni Chen Lei sa Panginoon ng County ng Yunhai. Sa katunayan, hindi na kailangang paalalahanan si Chen Lei tungkol sa bagay na ito. Gagawin din ito ni Master Yunhai, tumango at sinabing, okay, aayusin ko ito ngayon. Tumango si Chen Lei, pagkatapos ay nagmamadali siyang pumunta sa Xianqin Auction House para tingnan kung nakaalis na si Qin Yaor. Nang dumating si Chen Lei sa Preqin Auction House, pagkatapos magtanong tungkol sa balita ni Qin Yaor mula sa katulong ng Preqin Auction House, ang natanggap niya ay ang balita na umalis si Qin Yaor 3 araw na ang nakakaraan. Umalis si Qin Yaor 3 araw na ang nakalipas. Matapos tumango si Chen Lei, detalyado niyang tinanong kung nasaan si Qin Yaor. Naghahanda si Miss Qin na magmadali sa Xian City at bumalik sa Preqin Kingdom sa pamamagitan ng Xian City Teleportation Array. Sa Preqin Auction House, sinabi ng steward ang itinerary ni Chen Lei Qin Yaor. Sa orihinal, ang itinerary ni Qin Yaor ay confidential. Gayunpaman, hawak ni Chen Lei ang token ni Qin Yaor sa kanyang kamay. Kasabay nito, isa rin siyang VIP guest sa Preqin Auction House. Ang lingkod na ito ay hindi nang ahas na saktan si Chen Lei. Sinabi ni Chen Lei kay Chen Lei ang lahat ng mga balitang gusto niyang malaman. Matapos malaman ni Chen Lei na umalis na si Qin Yaor, tumigil siya sa pag-aalala at bumalik sa Yuanhong. Sa sandaling ito, napakasaya ni Yuanhong na makitang muli si Chen Lei. Noong una ay naisip niya na pagkatapos umalis ni Chen Lei sa pagkakataong ito, hindi na siya babalik. Hindi niya inaasahan na makikita siya muli sa ganoong kaikling panahon, oras. Ngayon sikat na ang pangalan ni Chen Lei, ngunit ibang-iba na ito sa dati, at tinawag siyang Thunder Demon. Chen Lei, kailangan mong mag-ingat sa nangungunang 10 sekta, lahat ng mga sektang ito ay gustong patayin ka ng lubusan. Sinabi ni Yuanhong kay Chen Lei ang ilang impormasyon na alam niya.
Tumango si Chen Lei at nagpasalamat kay Yuan Hong. Alam din niya na ngayon ay ganap na niyang nasaktan ang 10 dakilang sekta na ito. Ang problemang ito ay hindi maaaring gawin ng maayos. Pagkatapos ay nagbigay si Chen Lei ng ilang pambihirang espiritual na halamang gamot kay Yuan Hong. Natutunan niya ang alchemy mula kay Yuan Hong at palaging nagpapasalamat. Alam niya na hindi gusto ni Yuan Hong ang iba pang mga bagay at gusto lamang niya ang lahat ng uri ng espiritual na halamang gamot. Siya ngayon ay mayroong maraming espiritong damo sa kamay, na maaaring ibigay kay Yuan Hong. Tuwang-tuwa si Yuan Hong sa regalo ni Chen Lei at masayang tinanggap ito. Noong nag-uusap sina Chen Lei at Yuan Hong, ang Panginoon ng County ng Yunhai ay sumugod din, napakaseryoso ng kanyang ekspresyon. Master Yunhai, anong nangyari, bakit ang pangit mo? Tanong ni Chen Lei sa may-ari ng Yunhai County. May nangyari, bumantong hininga ang pinuno ng Yunhai County at same time na sinabi. Kabanata 2218 ang sitwasyon. Anong nangyari? Halos sabay na nagtanong sina Chen Lei at Yuan Hong, dapat ay isang maliit na bagay na gawin ng Yunhai County Lord ng napakalungkot. Ganito kasi. Nalaman ko lang na ang Thalho na ito ay hindi lamang nagdulot ng kaguluhan sa Yunhai County, kundi sa buong Dachu Dynasty. Ang mga bakas ng Thalho ay natagpuan sa maraming lugar. Nalutas ito ni Thalho, at pagkatapos na wasakin ng Thalho, ang lungsod ay madalas na kinakatay, at ang mga aso at aso ay hindi naiwan, sabi ng Yunhai Territory Lord. Matapos makinig sa mga salita ng Yunhai County Lord, si Chen Lei at Yuan Hong ay nagulat at nagalit. Makukuha ko lang ang balitang ito, ngunit sa palagay ko hindi lamang ang dinastiyang Dachu, ang iba pang mga kaharian sa gitnang kaharian, at maging ang iba pang mga lahi, maaaring mayroon ding mga thulas na aktibo, ngunit walang paraan upang makumpirma ito ngayon. Nagpatuloy si Master Yunhai. Sina Chen Lei at Yuan Hong ay tumanggo pagkatapos marinig ang haka-haka ng Yunhai Territory Lord. Nadama nila na ang sinabi ng Yunhai Territory Lord ay hindi makatwiran. Sino ang mag-aakala na ang Ethical God Church ay biglang sumiklab at magiging napakalupit? Ito ay tiyak na isang malaking sakuna para sa gitnang mundo. Napabuntong hininga si Yuan Hong. Alam na alam nila ang kasaysayan ng Thalho. Sa pagkakataong ito, sumabog ang Thalho, at ang kasawian ay maaaring hindi mas mahina kaysa sa huling pagkakataon. Ngayon, dapat nating palakasin ang ating depensa para maiwasang muling pumatay ang hukbo ng Thalho. Sinabi ng Yunhai County Lord, bagaman sa pagkakataong ito, pinatay nila ang hukbo ng Thalho at pansamantalang ligtas, ngunit ayon sa kasalukuyang sitwasyon. Sa paghusga mula sa sitwasyon, ang sitwasyon ay hindi optimistiko, at hindi madali para sa Yunhai County na ipagtanggol ito. Master Chen, ang matanda ay walang katapusang mga kahilingan, at sana ay pumayag ka. Sa oras na ito, sinabi ng Panginoon ng County ng Yunhai County kay Chen Lei. Panginoon ng County, mangyaring magsalita. Sinabi ni Chen Lei sa Yunhai County Lord. Gusto ng matanda na hilingin sa kanyang anak na manatili at tulungan kaming bantayan ang Yunhai County. Bagamat biglaan ang kahilingang ito, umaasa pa rin akong papayag ang anak. Sabi ng Yunhai County Lord. Saglit na nag-isip si Chen Lei, tumanggo at nagsabi, okay, pagkatapos ay mananatili ako sa ngayon, at aalis ako pagkatapos ng bagyong ito. Matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, ang Panginoon ng County ng Yunhai ay biglang ngumiti at nagsabi, sa tulong ng anak, mas gamaan ang pakiramdam ko. Si Chen Lei ay malupit na ngayon, kilala bilang Thunder Demon, at may pambihirang record. Ang gayong master, na nananatili rito, ay sapat na upang protektahan ang seguridad ng Yunhai County. Ang dahilan kung bakit pumayag si Chen Lei ay, bukod sa talagang ayaw niyang masira ang Yunhai County, alam din niyang napakadelikado ang kaguluhan sa labas. Sa kanyang lakas, maaaring mahirap tumakas kapag nakatagpo ng isang napakalakas na tao, mas mabuting narito sa Yunhai County, pansamantalang natutulog, hintayin ang sitwasyon sa labas na maging matatag ng kaunti bago gumawa ng mga plano. Sa susunod na mga araw, pansamantalang nanatili si Chen Lei sa Yunhai County at pinagbuti ang kanyang pagsasanay sa paglilinang araw-araw. Sa magulong mundong ito, ang bawat dagdag na punto ng lakas ay magbibigay sa kanya ng higit na pag-asa na mabuhay.
Bilang karagdagan sa pagsasanay sa paglilinang, binibigyang pansin din ni Chenlei ang lahat ng balita tungkol sa Thalho. Sa nakalipas na ilang araw, ang Yunhai County Lord ay patuloy na nagpapadala ng mga especially iya, at sa parehong oras ay gumagamit ng iba't ibang paraan upang makakuha ng impormasyon mula sa labas ng mundo. Ang anumang impormasyon ay ibibigay kay Chenlei sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan ng impormasyong ito, natuklasan ni Chenlei na ang lahat ay ayon sa kanilang haka-haka. Ang Thalho ay hindi lamang lumitaw sa Yunhai County, kundi pati na rin sa Great Chu Dynasty, ngunit may mga bakas ng Thalho sa lahat ng bahagi ng Middle Realm. Bukod pa rito, sumiklab ang isang matinding digmaan, na naging sanhi ng pagkagulo sa buong gitnang mundo. Ang Yunhai County, kung saan matatagpuan ang dinastiyang Dachu, ay matatagpuan pa rin sa isang malayong lugar, hindi ang pangunahing direksyon ng pag-atake ng Thalho. Kahit na ang buong Chu Dynasty ay hindi mahalaga sa plano ni Thalho. Sa makatuwid, bagamat narito ang isang ereheng kulto, ngunit ang kanilang lakas ay hindi sumasakop ng labis na kalamangan, at sila ay kapantay ng Dachu Dynasty. Kaya lang, gayunpaman, imposible para sa Dachu Dynasty na sugpuin ang kaguluhan ng Thalho sa maikling panahon. Ngayon, sa itaas ng bulwagan ng hukuman ng dinastiyang Dachu, alam na ng emperador ng dinastiyang Dachu ang dahilan ng bagay na ito at nagsimulang magpakilos ng mga tropa upang palibutan at sugpuin ang mga kulto sa dinastiyang Dachu. Sa isang kisap mata, mahigit 10 araw na ang lumipas, at nakakuha ng karagdagang impormasyon si Chenlei. Ang impormasyon ay nagpapakita na ang ilan sa mga heretical na tropa ng kulto ay nabura ng hukbo ng Great Chu Dynasty, ngunit sa ilang mga lugar, nawala ito matapos ma-counterattack ng hukbo ng Thalho, naging komplikado ang sitwasyon. Kasabay nito, ang mga pangunahing sekta at marangal na pamilya ng Great Chu Dynasty ay dumanas din ng mabibigat na casualty. Maraming walang kamatayang sekta at marangal na pamilya ang nawasak sa labanang ito. Tapos na ang Feihei Gate. Sa araw na ito, ang pinuno ng Yunhai County ay personal na nagpadala ng isang piraso ng impormasyon para makita ni Chenlei. Ang dahilan kung bakit ang impormasyong ito ay karapat-dapat sa Yunhai County Master ng personal ay dahil ang Feihiman na binanggit sa itaas ay kinuha ng Thalho. Ang buong sekta, mula sa Supreme Elder hanggang sa mga panlabas na disipulo, lahat ay pinatay, walang nakaligtas, at ang sektang Feihiman ay sinakop ng Thalho. Ang Feihei Gate na ito, na matatagpuan din sa Zion City, ay kabilang sa isa sa 10 pangunahing sekta ng Zion City. Napakalakas ng gate na ito. Hindi ko ini-expect na haantong sa ganito. Dahil dito, hindi komportable ang Panginoon ng Yunhai County. Mayroong napakalakas na puwersa ng Thalho sa Zion City, na nangangailangan sa kanila na maging mapagbantay. Yunhai County, huwag kang mag-alala, ang mga puwersang maaaring umatake sa Feihiman, kahit na narito ako, ay hindi makakalaban nito. Kung aatake siya, aminin lang natin ang ating kapalaran. Sinabi ni Chenlei sa Yunhai County Lord. Narinig ng host ng Yunhai County ang mga salita ni Chenlei, tumango, at nagsabi, tama. Kung ang masamang Diyos na sumalakay kay Feihiman ay dumating upang salakayin ang county ng Yunhai, talagang wala tayong kapangyarihang lumaban. Ang Feihiman ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa sa Yunhai County, at hindi mapipigilan ang kapangyarihan nitong Thalho. Kung talagang inatake nila ang Yunhai County, talagang wala silang magandang paraan maliban sa aminin ang kanilang kapalaran. Gayunpaman, hindi malamang na ang puwersang ito ay lilito sa Yunhai County. Pagkatapos ng lahat, ang gayong makapangyarihang puwersa ay kailangang gumawa ng mas mahahalagang bagay. Ang Yunhai County ay isang maliit na county lamang at hindi makaakit ng atensyon ng isang malakas na tao sa antas na ito. Ito ay mabuti. Nga pala, kamusta ang Fengming County? Nagtanong muli si Chenlei sa Panginoon ng Yunhai County kamakailan lamang. Nakatanggap si Chenlei ng balita na ang Fengming County ay kinubkob din ng Thulian at halos hindi na masuportahan. Nagpadala ako ng isang tao upang tingnan. Ang Fengming County ay lubhang mapanganib ngayon. Sa kasamaang palad, hindi ito tatagal ng ilang araw. Ang may-ari ng Yunhai County ay nagsabi kay Chenlei na ang may-ari ng Yunhai County ay natural na nagbigay ng higit na pansin sa Fengming County, na nasa hangganan niya, at ibinibigay ang karamihan sa kanyang pansin sa Fengming County.
Ang lakas ng Fengming County ay orihinal na mas malakas kaysa sa Yunhai County. Napakalakas din ng ilang malalaking pamilya sa Fengming County. Sa pagkakataong ito, ang Fengming County ay inatake ng sekta. Masasabing halos lahat ng bagay sa Fengming County ay sinalakay na ang lahat ng potensyal, at lahat ng mga whole card sa Fengming County ay naubos na, ngunit ngayon, wala pa ring pag-asa na manalo, at ang lungsod na ito ay maaaring masira sa anumang oras. Ayon sa estilo ng paggawa ni Thalho, kapag nawasak ang lungsod na ito, tiyak na papatayin ang buong Fengming County, at dadaloy ang dugo sa mga ilog, at wala ng manok at aso. Matapos marinig ang mga salita ng Yunhai County Lord, nag-isip sandali si Chen Lei, at nagsabi, "County Lord, nagpasya akong pumunta sa Fengming County upang suportahan ang Fengming County." Kabanata 2219 na suporta. Matapos makinig sa mga salita ni Chen Lei, naunawaan ng Panginoon ng County ng Yunhai ang kahulugan ni Chen Lei pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Gusto mo bang protektahan ang Fengming County at ibahagi ang pressure para sa Yunhai County? Tanong ni Yunhai County Lord. Oo, ganyan talaga. Kung nasira ang Fengming County, ang lugar na ito ay may iwan lamang sa Yunhai County. Kung gayon, tiyak na aatake ito ng mas malakas na puwersa ng Thalho. Kung iingatan din ito ng Fengming County, hindi magiging kapansin-pansin ang Yunhai County. Tumango si Chen Lei at sinabi ng Panginoon ng County ng Yunhai, kaya, kailangan ko bang magpadala ng mga tropa para makipagtulungan? Hindi, nabasa ko ang impormasyon. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi na kumpleto ng Fengming County ang pagkubkob sa mga cultists ay ang kakulangan ng mga masters. Mag-isa akong pupunta, hanggat ang master ng cultist ay maalis, kung gayon ang panganib ng Fengming County ay dapat malutas. Panipi. Tinanggihan ni Chen Lei ang kahilingan ng Panginoon ng Yunhai County na magpadala ng mga tropa, dahil kapag naipadala na ang mga tropa, ang kilusan ay magiging masyadong malaki, at ang Yunhai County ay magiging walang laman. Kung sinamantala niya ang sitwasyon para wasakin ang hukbo ng Thalho, maaaring hindi ito may pagtanggol ng Yunhai County. Hindi sulit ang mga resulta. Tumango si Yunhai County Chief at sumang-ayon sa opinyon ni Chen Lei. Bagamat tutulungan nila ang Fengming County, pagkatapos ng lahat, Yunhai County ang kanilang pinagmulan, at hindi sila masisira. Sinabi ni Chen Lei sa Panginoon ng Yunhai County, at pagkatapos ay umalis sa Yunhai County at nagmamadaling pumunta sa Fengming County. Sa kalsadang ito, kung saan dumaan si Chen Lei, nakita ko ang napakaraming nawasak na mga nayon, at makikita pa rin ng mga nayon na ito ang maraming bangkay, na napakalungkot. Noong nakaraan, ang lugar na ito ay mapayapa, ngunit ngayon ito ay naging purgatorio sa lupa. Ang Thalho sect ay talagang matatawag na kalamidad. Binilisan ni Chen Lei at sumugod patungo sa Fengming County. Ang dahilan kung bakit niya tinulungan ang Fengming County ay dahil bukod sa sinabi niya sa Panginoon ng County ng Yunhai, may isa pang bagay, na ayaw niyang makita ang mga tao ng Fengming County. Tulad ng pagkapatay ni Thalho, dito rin nakalagay ang kaunting konsensya sa kanyang puso. Hindi nagtagal, sumugod si Chen Lei kung nasaan ang Fengming County. Sa sandaling ito, makikita ng mga tao na ang defensive light curtain ng Fengming County ay kasing manipis na ng papel at gumuho, at ang malaking hukbo ng mga heretical na Diyos, sa sandaling ito ay galit na umaatake sa defensive light curtain ng Fengming County. Sa himpapawid, ilang malupit na malakas na Thalho ang nakatayo sa hangin, na may malamig at malupit na mga mata, at ang kanilang mga mata ay parang mabangis na hayop, na walang kahit katiting na emosyon na dapat taglayin ng mga tao, puno ng malupit na hangarin sa pagpatay, at tumingin sa Fengming County. Sa labas ng Fengming County, may ilang bangkay na nakadisplay ng paalang. Ito ang lahat ng makapangyarihang tao na ipinadala ng lahat ng mga grupong etniko sa Fengming County. Ang mga malalakas na taong ito ay pamana ng lahat ng etnikong grupo sa Fengming County, at ang ilan ay nagkataon lamang. Ang Yuandan Realm ay nanirahan sa Fengming County, ngunit sa kasalukuyan, lahat sila ay pinugutan ng ulo. Sa Fengming County, ang pinuno ng Fengming County ay may magulo na buhok, ang kanyang mga mata ay pula, at ang kanyang mga tropa ay nakatayo sa pader ng lungsod. Siya ay naghanda para sa pinakamasama.
Hanggat nasira ang liwanag na tabing ng moat, siya ang mangguna sa hukbo upang labanan hanggang kamatayan ang mga ereheng ito. Bagamat alam ng Panginoon ng County ng Fengming na ang kanyang lakas ay wala sa harap ng hukbo ng Thalho, ngunit kung gusto mong sirain ang Fengming County, dapat mong tapakan muna ang kanyang katawan. Sa kasalukuyan, ang lahat ng mga kabataan sa lungsod na may lakas na lumaban ay tumuntong sa mga pader ng lungsod at bumuo ng isang linya ng pagtatanggol ng tao. Ang buong Fengming County ay napuno ng sobrang trahedya na kapaligiran. Pagkarating ni Chen Lei sa oras na ito, nakita niya ang makapangyarihang Thalho cultivator sa himpapawid, sinira ang kanyang figura, at agad na pinatay ang makapangyarihang Thalho cultivator na ito. Puff puff, si Chen Lei ay naging isang kidlat, at agad na lumitaw sa harap ng mga malakas na sekta ng Thalho na ito, tumangay ng isang espada, at agad na lumipad ang tatlong ulo. Ang lakas ng kultong Thalho na ito, pero medyo pabaya sila. Hindi nila inaasahan na may maglalakas loob na umatake sa kanila. Nagtagumpay si Chen Lei sa isang suntok, at agad na nawalan ng tatlong kapangyarihan. Mabilis na nag-react ang natitirang malalakas na kulto ng Thalho, at agad na lumipad palabas, iniiwasan ang pag-atake ni Chen Lei. Sino ka, maglakas loob na lumapit at mamatay? Ang pinuno ng sekta ng Thalho ay tumingin kay Chen Lei, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may malaking layunin ng pagpatay, puno ng galit. Hindi niya inaasahan na may maglalakas loob na talagang pumatay sa kanila. Patayin ang iyong mga tao. Walang intensyon si Chen Lei na magsalita ng marami sa pinuno ng Thalho, ikinaway niya ang Heavenly Thunder Sword Titus at muling binatukan ang pinuno ng Thalho. Naghahanap ng kamatayan. Biglang nagalit ang pinuno ng sekta ng Thalho. Sa paglipas ng panahon, ang pag-usbong ng Thalho cult ay nagpasindik sa buong gitnang mundo. Sa isang maliit na Fengming County, ang ilang mga tao ay nang-ahas na gumawa ng inisyatiba upang salakayin ang hukbo ng Thalho. Ang pinuno ng kultong Thalho ay hindi nag-atubili na patayin si Chen Lei. Gusto niyang patayin si Chen Lei sa pamamagitan ng puwersa at bigyan ng babala ang lahat na iisa lang ang dead-end laban sa sekta ng Thalho. Ang Thalho cult commander ay humawak ng isang matalim na espada, at isang grupo ng mga makikinang na talim ang lumabas sa liwanag ng kutsilyo, naging maliit na bilog ng araw, at hamampas pasulong na may walang tigil na momentum. Boom! Ang burol sa harap ay naapektuhan ng hangin ng kutsilyo, at agad itong naging alikabok, at ito ay nakakatakot. Ang aura ng kutsilyo ay lumundag, tulad ng isang ilog na lumiligid, na may walang hangganang layunin ng pagpatay. Sumigaw si Chen Lei. Ang gulong ng espada ng Tian Lei sa kanyang kamay ay nabasag ang espada ng tigre, at hindi siya nag-atubili na harapin ang umuugong na espada. Ang momentum, humarap sa pinuno ng Thalho ng direkta. Ang sword chi na binago ng Fuho Divine Sword ay napakadalisay, direktang pinutol ang sword chi na inutusan ng kultong Thalho, at pagkatapos ay ang liwanag ng espada ay direktang pumutok sa commander ng kulto ng Thalho. Hiyang! Ang tunog ng pag-awit ng dragon na parang metal-ikong symphony ay tumunog. Sa kritikal na sandali, ang espada ni Chen Lei ay hinarang ng Thalho commander. Gayunpaman, ang espada sa kamay ng pinuno ng sekta ng Thalho ay direktang naputol ng isang matalim na espada. Ang mga mata ng pinuno ng Thalho na nakatingin kay Chen Lei ay biglang damilat. Hindi niya inaasahan na mababa ang cultivation ni Chen Lei, ngunit napakalakas ng kanyang combat power, na nagbibigay sa kanya ng napakadelikadong pakiramdam. Magsama kayo, patayin ninyo siya. Sigaw ng commander, at kasabay nito ay marahas itong umatras. Gusto niyang manatiling ligtas mula kay Chen Lei. Ngayon ay nakaharap kay Chen Lei, naramdaman ng commander na parang kaharap niya ang isang nakakatakot na hayop. Baka pinaghiwa-hiwalay ng mga mababangas na hayop na ito. Ilang iba pang malalakas na lalaki, pagkatapos marinig ang utos ng commander, lahat ay lumipad patungo kay Chen Lei. Si Chen Lei ay lumabas ng todo, nabasag ang ilang mga espada sa isang iglap, ilang mga ilaw ng espada na sinamahan ng mga sinag ng kulog at apoy, bumagsak at nahulog sa mga powerhouse na ito. Biglang, itong mga powerhouse na umatake kay Chen Lei, ito ay direktang nahati sa 2.5 ni Jiang Wang mula sa gitna, at ang kanyang katawan ay sinunog at naging berdeng usok. Ang gulugod ng ilang tagasunod ng Thalho ay pinugutan lang ng ulo ni Chen Lei. At ang pinuno, nang makita ang eksenang ito,
ang kanyang mga mata ay biglang naging mabangis at baliw, umungal siya at muling pinatay si Chen Lei. Ikinaway ni Chen Lei ang Tianlei Sword Titus, at walang pakialam na pinatay ang commander sa pagkakataong ito, hindi binigyan ni Chen Lei ng pagkakataon ang commander, at pinutol ng espada ang ulo ng pinuno. 2220 Kabanata Feng Yu. Lumipad ang ulo ng pinuno, ngunit walang takot sa kanyang mga mata. Sa halip, tumingin siya kay Chen Lei ng kakaiba. Maging ang puso ni Chen Lei ay nanlamig sa kakaibang tingin na iyon. Ang sinumang sumasalungat sa relihiyon ng Diyos ay mahuhulog sa impyerno magpakailanman. Ang pinuno ay nagpakawala ng isang tunog na parang sumpa, pagkatapos ay tuluyang namatay. Huwag mong sabihing walang impyerno, paano kung may impyerno? Malamig na umungol si Chen Lei, at hindi itinapat sa kanyang puso ang sumpa na ibinigay ng pinunong ito. Sa oras na ito, nakita ng Panginoon ng County ng Fengming na lumitaw si Chen Lei, at sa lakas ng kulog, lahat ng malalakas na lalaki ng masasamang hukbo ay pinugutan ng ulo, at ang espiritu ay agad na bumangon. Kung wala ang pag-iwas sa mga makapangyarihang taong ito, wala nang matitira. Ang Thalho sect ay mahina. Panginoon ng Fengming County, ngayon ang pinakamagandang oras para sirain ang kaaway. Kung hindi ka pakikilos, kailan ka maghihintay? Malakas na sinabi ni Chen Lei sa hangin, at malinaw na umabot sa tainga ng pinuno ng Fengming County ang kanyang boses. Ang Panginoon ng Fengming County ay tumingin kay Chen Lei, at natural na napagtanto na ito ay nasa county na ito, ang sikat na Thunder Demon, kahit na bakit dumating ang Thunder Demon upang iligtas sila, sa madaling salita, tumayo siya kasama nila. Patayin mo ako. Ang Panginoon ng Fengming County ay sumigaw, pinamunuan ang isang malaking hukbo, binuksan ang tarangkahan ng lungsod, nagkusa na pumatay, at pinatay ang hukbo ng Thalho. Ang hukbo sa Fengming County ay puno ng lakas sa pakikipaglaban. Sa mga nakaraang araw, sila ay nagdusa lamang sa pag-iisip, ngunit ang kanilang pisikal na lakas ay napanatili sa pinakamataas na kondisyon. Sa oras na ito, hinimok sila ni Chen Lei na patayin ang heretical master. Ang lahat ng mga espiritu ay naging nasasabik sa isang iglap, na parang binugbog sila ng dugo ng manok. Sila ay naging mabangis at mabangis, na may dugong mapupula ang mga mata ng isa-isa, pumailan lang ang mamamatay tao na aura, at pinatay ang mga sundalong sumasamba sa Thalho. Sa mga sundalong ito, karamihan sa kanila ay may mga kamag-anak na namatay sa kamay ng hukbo ng Thalho. Sa makatuwid, ang mga sundalong ito ay hindi makapaghintay na durugan ang hukbo ng Thalho sa libu-libong piraso. Sa sandaling kumilos sila, lahat sila ay naging mabangis at walang kap-oras, at lahat ay desperado. Ang Thalho Army ay nasa estado ng pagkapagod matapos ang patuloy na pag-atake sa ipinagbabawal na Light Curtain ng Fengming City, at ang kanilang pinuno ay napatay, na naging dahilan din ng pagbagsak ng moral ng dakilang sarhento. Kinokontrol ng isang tiyak na pamamaraan, ito ay walang takot tulad ng kamatayan, ngunit sa oras na ito ang momentum nito ay hindi maihahambing sa hukbo ng Fengming County, at napigilan ng hukbo ng Fengming County kaagad pagkatapos ng labanan. At si Chen Lei ay hindi rin idle, at habang ang kanyang banal na pag-iisip ay umiikot, hinanap niya ang mga master sa mga cultist, at pinatay sila isa-isa. Ang mga pinuno ng sekta ng Thalho na ito ay pinugutan ng ulo ni Chen Lei, na nagpapataas ng bilis ng pagbagsak ng hukbo. Ang hukbo ng kulto ng Thalho ay unti-unting hinati, pinalibutan, at pinugutan ng ulo. Ang labanan ay tumagal ng halos isang araw, at pinugutan ng ulo ng hukbo ng Fengming County ang hukbo ng Thalho, wala ni isa sa kanila ang nakatakas. Nang matapos ang labanan, hiniling ng Panginoon ng County ng Fengming sa mga tao na linisin ang larangan ng digmaan, at personal niyang pinuntahan si Chen Lei at nagbigay ng matinding paggalang kay Chen Lei. Gongzi Chen, Panghuayuan, ang Panginoon ng Fengming County, ay kumakatawan sa 10,000 tao sa Fengming County, at nagpapahayag ng pasasalamat kay Gongzi Chen, at hindi malilimutan ng Fengming County ang kanyang dakilang kabaitan. Iniunat ni Chen Lei ang kanyang kamay upang tulungan si Panghuayuan, ang pinuno ng Fengming County, at sinabi, ang pinuno ng Pang-County ay gumawa ng seryosong pahayag. Ang Thalho ay isang sakuna, at lahat ay parurusahan dahil dito. Si Chen ay gumagawa lamang ng ilang mga gawain sa kanyang sarili. Panipip.
Napabuntong hininga si Pang Huayuan at nagsabi, ang anak ay si Gao Yi, hinahangaan siya ni Pang Mo, at mangyaring sumama sa lokal na pamahalaan upang magkomento. Okay, masayang sumang-ayon si Chen Lei, at bumalik sa Fengming County Office kasama si Pang Huayuan. Pagkatapos bumalik sa Fengming County, pinag-usapan nina Pang Huayuan at Chen Lei ang kasalukuyang sitwasyon ng detalyado. Ang Fengming County ay napapalibutan at walang impormasyon sa labas ng mundo. Ngayon, tinanong ni Pang Huayuan si Chen Lei tungkol sa sitwasyon ng labas ng mundo. Alam ni Chen Lei ang lahat at sinabi niya kay Pang Huayuan ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng detalyado. Si Pang Huayuan, pinuno ng Fengming County, ay namutla pagkatapos marinig ito. Bumantong hininga siya at sinabing, "Oy, hindi ko akalain na ang sitwasyon ay mauuwi sa hindi makontrol na sitwasyon. Ang mga ereheng Diyos ay talagang nakakatakot." Tumango si Chen Lei at sinabing, "Oo, ang thalho na ito ay talagang kakilakilabot, ngunit hindi ko kailangang maging masyadong pesimista. Sa ganitong estilo ng pag-uugali ni Thalho, ligtas kong mahihinuhan na hindi magtatagal si Thalho na mayabang." Panipi palihis na guhit. Sana, sabi ng Fengming County Lord. Pagkatapos, ang pinuno ng Fengming County ay tumingin kay Chen Lei at sinabing, "Young Master Chen, sa pagkakataong ito, lahat ng Young Masters ng Fengming County ay tinulungan siyang makaalis sa court, at siya ay nailigtas. Hindi ko alam kung paano ito gagawin, salamat sa kanya." Panipi. Kinawean ni Chen Lei ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi kailangang maging magalang ang may-ari ng county, ayaw ko lang na mamatay ang mga tao sa lungsod sa kamay ng mga kulto." Sinabi ni Pang Huayuan, "Dahil dito, kailangan kong maging higit na pasasalamat sa anak. Kung walang mga anak, ang mga tao ng Fengming County ay maaaring namatay sa ilalim ng mga kuko ng masasamang Diyos sa oras na ito. Kung hindi ako magpasalamat, nahihiya ako. Sa ganitong paraan, sa mga pribadong koleksyon ng distrito, mayroon ding mga mutilated na paraan ng himnastiko. Kahit na ito ay pinutol, ang lakas nito ay pambihira. Kamakailan, walang nagtagumpay sa pagsasanay sa paglilinang. Si Pang ang Panginoon at ibinigay ito sa kanyang anak upang ipahayag si Pang. Maraming iniisip, panipi. Sinabi ni Chen Lei, "Master Pang, paano siya ginagawa nito?" Sinabi ni Pang Huayuan, "Kailangan mong gawin ito, kailangan mong maghintay ng ilang sandali, darating ako kaagad kapag ako ay umalis." Pagkatapos magsalita, umalis si Pang Huayuan, at hindi nagtagal ay nagmamadaling bumalik si Pang Huayuan. Pagkabalik, si Pang Huayuan, na may dagdag na jade box sa kanyang kamay, ay lumapit kay Chen Lei at binuksan ang jade box. Nang mabuksan ang jade box, isang pagsabog ng pulang ilaw ang kumislap, na nagpapula sa buong silid, at ang mga heatwave ay gamulong. "Master Chen, ito ang balahibo ng phoenix ng aking ninuno sa pamilyang Pang. Naglalaman ito ng isang estilo ng boxing, ngunit ang estilo ng boxing na ito ay maingat na naunawaan sa loob ng 100 taon, at hindi ko ito napagtanto, bilang regalo sa anak, sana ay maunawaan ng anak ang estilong ito ng boxing." Panipi. Tumingin si Chen Lei sa mga balahibo ng phoenix na nagniningas sa nagngangalit na apoy, at naramdaman niya na ang mga balahibo ng phoenix na ito ay naglalaman ng enerhiya na ikinagulat niya. Saan nanggaling itong Fenggayo? Nagulat si Chen Lei na ang balahibo ng phoenix na ito ay talagang isang hindi mabibaylang kayamanan, at ito ay lubhang mahalaga. Hindi niya inasahan na ang Panginoon ng county na si Pang Huayuan ay napakabuti, at handa siyang mag-alok ng gayong kayamanan bilang regalo. Sinabi ni Pang Huayuan, "Mr. Chen, huwag mong sabihin sa iyo, ito ay tinatawag na Fengming County." Hindi nang walang dahilan. Sa oras na iyon, mayroon talagang isang phoenix, isang mythical beast, na naninirahan dito. Pagkatapos, umalis ang phoenix ngunit nahulog. Mayroon akong 9 na balahibo ng phoenix, at ang aking ninuno ay isang supreme genius. Mula sa 9 na balahibo ng phoenix na ito, napagtanto niya ang isang set ng Fengming 9 attack at naging isang nakakatakot na powerhouse. Sayang lang, minamaliit ng ating mga nakababatang disipulo, at sa huli, hindi na panatili ang kaluwalhatiang ito. 9 na Fenggayo ang natalo ng 8, at ang 9-stroke boxing technique ni Fengming ay nawala ng malay at nahulog. Panipi. Hindi itinago ni Pang Huayuan ang kahit kititing na pagtatago kay Chen Lei,
at ipinaliwanag niya ng detalyado ang ins and out ng phoenix feather na ito. Ang balahibo ng phoenix na ito ay makapangyarihang kayamanan pa rin, ngunit sa kasalukuyan ay wala sa kanila ang maaaring sirain ito. Kaya itinuring ng mga alagad ng pamilyang Pang ang balahibo ng phoenix na ito bilang hindi kasiya siya. Sa makatuwid, walang sinuman sa pamilyang Pang ang gustong maunawaan ang balahibo ng phoenix na ito.